Tonet, ano yung pinaka-favorite mong memory nung naka-work mo si Meryl Streep sa That Thing Called Tadhana? Sorry? Sino? Meryl? Meryl. I only know Meryl Soriano. Sorry, I'm not very well versed sa I know Hollywood. her too. Oh my God. Yeah, I used to call her Meme. Used to talaga. Hello, Meryl Soriano. Hello, Meme. Hello, Meme. Ba't Hollywood yung ano mo? Ha? Bakit pag Hollywood laging Meryl Streep, no? Sige, Benko. Nicole Kidman. Nicole Kidman, pwede. Or mga young Hollywood. Catherine Newton, mga ganun. Catherine Newton, pwede. Oo. Si Cole Sprouse, andito nga eh. Andiyan sa kwarto mo. Di ka sure. Paano siya nakapasok ng Cubao? Kabahan kayo pag bigla siya lumabas dito. Naku, yung kode mo pa naman yung security. Walang security, ha? Diba? Parang kung si Cole Sprouse yung akit lang any, parang okay lang naman. Si security pa ba natin? Uy, wait lang. Sobrang special ng ating episode today dahil 4 time zones tayo. Yes. Sige, ano yung mga time zones natin? Meron tayong isang gumising ng sobrang aga kasi nasa Germany. Merong isang hindi nag-party today kasi merong gabi doon. Cubao. Cambridge. Sa Hollywood. Tapos merong isang Cubao. Yes, sa Cambridge. Sorry Cubao lang. Pasensya. Wala masyadong change sa time zone. And ako naman, from Clark, Pampanga. Yes. Nagpupulot siya ngayon ng mga golf balls. Bakit? Daming golf course dito? Doon ba sikat yung Clark? Nagmamayabang ka na nasa Clark ka, hindi mo naman pala alam. Sikat dito yung Hot Air Balloon Festival, hindi yung golf course. Sa Turkey yun. Pili mo, Brady ka dun, anyway, sobrang special nito kasi ang pagbabalik, grabe, naisingit nila sa schedule nila. Ako din nasingit ko sa schedule ko. So, thank you also to me. Si JP kasi walang schedule talaga today. No? So, hindi talaga ako busy. Ito lang pinagkakabala ko Kaya nakapag-jacket pa siya ng Maya. Oo. Please welcome JP. Ikaw ba? Thank you for inviting me. Ang pababalik ni Liza Hope Soberano. And the newest Maya Ambassador. Ambassador. Ano ba tawag? Ambassador. Maya. The newest Maya. Ibon pala. Dolly De Leon. Ay, saya naman talaga dito, grabe. Oo. Saya. Si Miss Dolly, nasa Germany. San ka sa Germany now, Miss Dolly? Munich. Munich! Yes! Munich! I love Munich. Charing ka. Di ba nag-shoot siya ng series with... Nicole Kidman lang naman. Si Nicole? Oo. Nicole Kidman. Second season ng 9 Perfect Strangers. And si Hopi, anong ganap mo dyan sa Hollywood? Namimili siya ng grocery, ganon. I'm currently looking for an apartment and then nagja-general meetings lang po. Meron malapit kay JP na apartment. Di ba sa Cubao? Pag ako naghahanap ng apartment, hindi ako ganyan ka-fresh. Pag naghahanap tayo ng apartment sa QC, magkano po to? Ilan advance? Pero kakatapos lang ng buong, ano matawag doon? Press junket? Press campaign? Chururut? Promo. Press junket. Press junket yung tawag doon, JP. Sa atin lang yung promo. Pero ako promo pa din. Promo pa rin? Promo pa. Tawag din sa mga taga-Hollywood, sa agent niya. Ano yung promo natin today? Saan po mall show? Sa Target. Saan po sa Target? Anong ng Target? Charing? Ano pong kakantahin ko? Kakatapos lang niya. Ng bonggang-bongga. Pa siya. Alam mo yung isa sa mga sobrang natuwa ko na ginawa ni Hopi dun sa yung Glambot. Oo. Nagano ka din ba, Miss Dolly? Nagganon din ako. Oo. 2 years talaga, ago. I remember Miss Dolly's yung naka-black ka. Tapos naka-slick back yung hair. Feeling era ako dun eh. Feeling sexy ako dun eh. Ganon. Yun, kapag nakapag-glambot ka na, I think you've made it. Ganun ba yun? Oo, ganun. I wasn't expecting na may glambot nung day na yun. So, hindi ako prepared. I wish I prepared for it. Like, I would have done something
cool. I don't know. O, panawagan po kay, anong pangalan niya? Si something. Pero wala ka rin kasi magagawa in 2 seconds eh. Ang bilis-bilis nun. As in, di ba, naka-slow mo siya? Pero yung reality nun, ang bilis lang nun. As in, 2 seconds lang. Yes, super. Ay, napanood ako yung kay Anya Taylor. Yung glam bot. Yes, super fierce niya lagi sa Galing glam bots. No? Hindi ko nakita. And then after that, nakakita ako ng compilation ng mga awkward na glam bot. Nakita ko yung Mas sa awkward. favorite. Huwag ka mag-alala, Miss Dali, wala ka doon. Buti na lang. Yung mga awkward glam bot kasi, hindi nila nahahabol yung camera agad. Kunwari, kung nakatalikod sila tas haharap, hindi nila nakikita agad yung camera. So yung mata nila, hinahanap yung camera. So mahirap mahanap yung glam bot camera. Hindi, malaki siya eh. Di ba, ang laki niya. Di ba din nila mahanap? Baka dahil nga, ang bilis ng mga pangyayari. Tsaka walang rehearsal yun, ha? Wala ding take 2. Walang take 2. Wala ding take 2. Go na. Unless na parang magre-request ka, pero syempre pagbibigyan lang ikaw kung kilala ka. Kasi ang haba ng pila nun eh. So, kailangan magawa mo agad. So, yung mga nandun, Miss Dali, sa most awkward, pag ikot nila, parang pag gano'n nila, hinahanap nila yung parang tapos 2 seconds. Hanapin ko nga. Ang saya nun. Tapos, pagkatapos sa 2 seconds, hindi sila nakaharap sa sa dulo. Yung mga last 15 frames, to parang gano'n. Tapos, nahanap nila. Paano ulit? Sorry, walang take 2. Sorry, JP. Mahaba yung pila. Oh my God, magiging nila. Hindi ko pa-edit out. Kaya ako di nakakapag-lambot eh. Neoprint. For that. Pero sobrang happy ako doon. So, super thank you sa dalawang to kasi siningit nila yung schedule. And thank you also to me kasi siningit naman, kayo pa. Tatlo yung nagbabalik today eh. Si Miss Dali, si Hopi, tsaka ang Maya. Ang Maya! Minasage ko si Miss Dali nung nakita ko yung sa Maya. Tapos sabi ni Miss Dali, gulat na gulat siya. Doon sa film? Hindi, gulat na gulat siya na finally meron na siyang endorsement. Na ginagamit niya talaga na ganito kalaki. Sabi ko, Miss Dali, deserve naman. Ano to? Oo. Yes! Oo kasi usually nag-VTR yung true. I think gawin natin dito yung yes acting. Ginawa niyo rin yun dati? Oh my God. Yes. Grabe yun. Hate na hate ko yun. Tapos, nakakaloka yung paggagawan ka ng iba-ibang emotions. Angry, happy, surprised. Eh, di ba pag inisip mo ang anger, may iba-ibang klaseng anger din eh. Mm-hmm. So, nakaka-demoralize talaga yung yes. Nakakainit ng ulo. Ang favorite ko doon yung thinking. Parang, yes. Yes? Kwento mo muna, JP, kung ano yung yes acting para sa mga hindi nakakaalam ng yes acting. Usually sa commercials to di ba? Oo, mas commercials. Casting. Kasi mabilisan minsan yung proseso ng paghahanap ng talent. So, yung mga talent or basta yung sa mga TVC, yung mga talent, nagpapadala na lang sila ng yes acting na video. Andun yung mga yes na happy, yes na malungkot, yes na galit, yes na nagugulat, natakot. Minsan yung gulat tsaka takot iisa na lang eh. Totoo. Tapos minsan, kahit yung board mo, yung TVC, hindi naman yun yung emosyon na kailangan. Ang hirap tuloy pumili kasi kunyari, dramatic yung role. Pipili ka dun sa mga yung drama. Totoo yun. Tsaka sa mga VTR, kumbaga nag-endorse ka ng mga produkto kahit di mo ginagamit, kahit di mo kinakain, yung mga ganun. Kailangan mo lang kumita. Pero itong Maya, yun yung difference talagang ginagamit talaga namin yung love it. Produkto. Yung TVC, akala ko guys, panoorin nyo yung TVC. Yung TVC ni Maya na latest, short film siya. Ang dami. Almost 4 minutes ata eh. Oo, kulang na lang romance. Oo nga. Na-capture ng genre. May romance doon, pero subtle lang. Pero medyo meron, Meron naman. Totoo. Panoorin nyo, guys. Meron yan version talaga na ang tagal namin nakatingin sa isa't isa. Oo, grabe. Ilang take rin yon. Grabe. Pag-usapan natin mamaya. Ang bongga nung short film lahat na ng genre. Hindi natatapos yung pasabog hanggang dulo. Saka iba't ibang bansa may Japanese.
Oo, may Japanese. Tsaka may acting. Tuwan-tuwa ako sa acting ni Miss Dali tsaka ni Hopi. May acting, nag-acting sila dito. Sabi niya, hindi to basta commercial. Correct. And the cool part about it is a lot of the scenes inspired siya from like yung mga favorite films namin ni Miss Dolly, some of the stuff that we enjoy doing, our hobbies. So in interview kami ni Direk Lyle and the Maya team, and then they were asking a lot of random questions. Like, anong favorite cartoon character mo? Sinong dream artist na gusto mong i-portray in a live action? Stuff like that. Sinong dream superhero character mo? So they were asking us a lot of questions, and I was wondering why they were asking those specific questions. And then when I saw the storyboard, everything made more sense. Sorry, gusto ko mag-Tagalog, pero yung Tagalog accent ko nagiging awkward na. Okay lang yun. Okay lang yan. Ganyan din kami. Oo. Yeah, I was like that for like 5 years before Hindi, pero magpa-practice ako. Ako, ganyan ako when I was, 10 years old. In Taytay, no? Taytay. Actually, dapat mag-Tagalog na lang tayo para makapag-practice na ako. Tama. Nung naging kaibigan ko yung idea na yan. Gawin natin yan. Nung naging kaibigan ko si Net, doon na lang ako naging natutong mag-Tagalog kasi di siya marunong masyado mag-English. Grabe! What? Ganyan talaga sa Clark, Pampanga. Ganito sa Clark. As in, sa Clark talaga, I love Clark. May hot air balloons, may golf courses. Wow! Okay, mag-intro pa ba tayo? Kasi nasa gitna na tayo, eh. Oo nga, nakakailang minutes na tayo. Oo nga. Hindi pa tayo nag-intro sa lagay na yun? Hindi pa. Yung intro na tayo mabilisan. ng intro. O sige. Ako si Tonet at unang naka-work ko, hindi una eh. Pero naka-work ko, sorry JP ako yung naka-work ko kasi si Hopi tsaka si Miss Dolly nang sabay. Sorry hindi kasi lahat ganun. Pasensya. Ako naka-work ko sila nang sabay. Ang gigil-iti ako sa'yo. Gusto kitang putusan. Tapos, si Miss Dolly, actually yun yung first time ko maka-work si Miss Dolly as director. Kasi naka-work na namin siya sa Hintayan ng Langit. Pero as producer ako dun. Tapos, si Miss Dolly, kailangan niyang daot-dautin. Hindi daot-daut, daot-dautin parang dog show lang. Dusta-dustahin yung pagkataon ni Hopi sa Alone Together. So, sinabihan ko si Miss Dolly, basta Miss Dolly, dapat talaga ma-feel niyang siya, sobrang liit niya. Oh my God, napanood ko yun. Oo. Tapos sabi ni Hopi, pagkatapos ng eksena, kasi talaga si Hopi, naramdaman ko yung pagkadusta talaga ng pagkatao. Kasi wala yung script, di ba? Walang mahabang script si Miss Dolly na nag-supply. As a scriptwriter din siya dun sa eksena na yun. Tapos sabi ni Hopi sa akin sa dulo, Direk, saan po siya galing? Gusto ko, galing talaga siya sa isang government agency. Mahilig talaga siya mang dusta. Nandito talaga siya dito sa opisina na to. Sabi ko, gusto niyo po ba umarte? Tara, dali yun. Tapos yun, grabe yung eksena na yun. Parang ako din yung dinusta. Yun, ako si Tonet. Sorry, yun yung intro ko. Sorry, JP, bawal po yung gitara dito. Pasensya. Sige. Kung si Tonet, first time niya kayong makatrabaho, sila, first time nila akong makatrabaho. Wow! Isang pala naman talaga. Yes! Si Miss Dolly, naka-work ko siya sa isang TVC. Tapos walang board yun, as in NA. Sana si Liza soon sa Hollywood. Kasama namin si Miss Dolly, si Nicole Kidman. It's that thing called Fate. That thing called Maya. Alone Together in Fate. Sige, intro. Kahit di na nila kailangan na intro. Hi, I'm Dolly. And first time ko nakatrabaho si Direk Tonet ever sa Hintayan ng Langit bilang producer-actor. Relationship. Relationship! Pero as a director, first time ko siya makatrabaho sa Alone Together. At first time ko makatrabaho din si Hope doon, si Liza. Kasi kailangan ko daot-daotin si Liza doon. So, ginagawa ni Direk Tonet, binubulong niya sa akin yung directions. Di ba usually pag nasa set ka, rinig ng lahat ng tao yung directions ng director. Dito, tumayo ka. At sabihin mo to. Siya, hindi. Kailangan talagang, takutin mo, talagang, paiyakin mo yan. Yung ganun yung directions. Sige. Tapos after every take, sige pa, pwede pa. Sabi ko, sure ka, okay lang. Kawawa naman yung bata. Hindi, gawin mo. Okay lang, takutin mo talaga. Kailangan manginig. Kailangan mawasak yung mundo niya. Yung mga tipong ganon. Sabi ko, okay, ganyan. Tapos si Direk JP, nakatrabaho ko sa
TVC. Mabait po ba si JP? Sobrang bait, kaya lang yun. Ay, hindi po siya yun. Baka double po niya yun. Mabait si JP na director. Pwedeng double niya. Kasi nung time din pandemya eh. So, lagi siya Miss Dolly, bakit naman niya sinasakyan si Tonette? Oh my God, naalala ko, pinadala ko ni Miss Dolly ng pansit nung Pasko. Totoo. Oo, yes. Walang pero kasi, yung time na yun, pandemic yun, so nakamask ka lagi. Pandemic. Hindi ko nga sure talaga kung ikaw yun eh. Kasi never mo naman tinanggal yung mask. Nanay ko po talaga yun.